ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na sadyang marupok ang puso at kayang magmahal ng taong hindi pa niya lubusang kilala. Minsan sila yung mga tao na kulang sa atensyon at pagmamahal mula sa kanilang pamilya. Ikaw kabarangay, mamahalin mo ba ang taong hindi mo pa nakikita sa personal? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Iboy. 36 years old at nagtatrabaho bilang IT specialist sa isang kumpanya sa Mandaluyong. Sa Cavite po talaga ako nakatira kasama ng asawa at anak ko. Pero araw-araw akong bumabiyahe papunta sa opisina namin. 2 p.m. ang shift ko kaya bago mag-alas 12 ay nasa biyahe na ako papunta sa trabaho. Sa ganong oras ay madalas na nakasakay ako ng van pa Makati. At madalas ding nakatune in sa Barangay LS 97.1 ang radyo ni Manong Driver. Doon ko talaga na-discover ang inyong programa na Barangay Love Stories. Hanggang sa heto nga at naisipan ko na rin magpadala ng sulat sa inyo. Papadudot ang kwentong ibabahagi ko sa inyo at sa ating mga kabarangay ay nangyari noong nasa kolehiyo pa lamang ako, year 2006. Mga panahon na hindi pa gaanong uso ang social media at may ibang website kaming ginagamit para magkaroon ng mga online friend. Hindi naman ako mahiling makipagharutan sa mga nakikilala o nakakausap ko sa site na yon, pero meron lang talagang isang babae doon na madalas kong nakakachat hanggang sa maging textmate ko na nga siya. CJ ang pangalan niya. At hindi nagtagal ay naging girlfriend ko na rin siya, Papa Dudut, kahit textmates pa lamang kaming dalawa. At pagkalipas nga ng isang buwan na magka-text kami, nagkasundo kami na magkita noon ni CJ, Papa Dudut. Nasaan na kaya si CJ? Ang sabi niya malapit na raw siya dito sa park. I-text ko nga ulit. Hi CJ, where na you? Dito na mi sa park. Naka-red t-shirt ako at maong na pantalon. Ay, kinakabahan na ako. Sana hindi siya ma-turn off sa itsura ko. Ayan, nag-reply na si CJ. Nandito ako malapit sa may nagtitinda ng buko juice. Nakaputi ako na blouse at blue na palda. Nakaputi na blouse at blue na palda. Malapit sa nagtitinda ng buko juice. Nasaan ba dito yung nagtitinda ng buko juice? Ayun na yata siya. Nandun si Manong na nagtitinda ng buko juice. Tapos may nakaupong babae na nakaputing damit at blue na palda sa pwesto na malapit sa kanya. Ay, lapitan ko na nga siya. Hi CJ. Iboy? Ikaw si Iboy? Oo, ako nga. Ako si Iboy na naka-red na t-shirt at maong na pantalon. Ikaw si CJ, di ba? Naka-white na blouse at blue na palda? Oo. Nice to meet you, Iboy. Nice to meet you din, CJ. Tara. Maglakad-lakad muna tayo. Gusto mo ba? Ha? Tinatanong kita kung gusto mong mamasyal tayo dito sa Tagaytay. Marami akong alam na pwede nating pasyalan. Sakto kasi ang sabi mo sa akin sa text noon. First time mo na pumunta dito. Oo. Ngayon nga lang ako nakapunta dito. Ayun no, sakto talaga. So ano, tara? Lakad-lakad muna tayo? Pwede bang maupo na lang tayo dito? Sigurado ka? Oo. Bakit? Wala naman. Ang sabi mo kasi nung isang araw sa text,
excited ka na mamasyal dito sa Tagaytay. Kaya nga ang sabi ko akong bahala sa'yo kasi kabisado ko ng lugar na to. Kasi, napagod kasi ako sa biyahe namin ni Daddy papunta dito sa Cavite. Okay lang ba kung maupo na lang muna tayo? Mamaya na lang tayo mamasyal kasi wala rin ako sa mood maglakad-lakad. Oo naman. Okay lang sa akin. Upo na tayo. Sige. Ay, para sa'yo nga pala. Ang ganda naman ito, E-boy. Thank you dito sa 3 red roses na binigay mo. Wala yun. Promise ko kasi yan sa'yo. Nabibigyan kita ng 3 red roses sa first date nating dalawa. Sorry, medyo na-deform na. Kasi siniksik ko lang yan dito sa may likuran ko para maitago ko sa'yo. Okay lang, kasi ang ganda pa rin naman nila. Daddy mo palang naghatid sa'yo dito? Oo. Ang sabi ko sa kanya, balikan niya na lang ako after lunch. Sakto, kasi may pupuntahan din daw siya na dati niyang katrabaho. Nakatira lang din dyan sa malapit. Alam niya ba na boyfriend mo ang imi-meet mo dito sa Tagaytay? Boyfriend? Oo. Di ba boyfriend mo na ako? Sinagot mo na ako nung nakaraang buwan sa text. Oo nga pala. Hindi niya alam na may boyfriend ako pero alam niya na online friend ko ang imi-meet ko ngayon. Ayos lang sa kanya yon? Oo naman. May tiwala naman sa akin ng daddy ko. I see. Okay. Tahimik ka pala sa personal, no? Medyo. Sorry ha. Nahihiya pa kasi talaga ako sa'yo eh. Okay lang. Hindi mo kailangan mag-sorry. Gusto mo kumain muna tayo? Ayos lang naman. Tara. May alam ako na masarap na kainan ng lomi. Diyan lang sa malapit. Okay, sige. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na ganon kaganda si CJ sa personal. Maliit lang siyang babae, pitit, maputi, chinita at makintab ang hanggang balikat niyang buhok. Para siyang artistahin talaga sa paningin ko sa sobrang ganda niya. Hindi pa rin kasi uso noon ang pagpapadala ng picture sa website kung saan ko siya unang nakachat. At dahil hindi rin ganon ka-high-tech ang cellphone na gamit namin ay wala ring option para makita namin ang itsura ng isa't isa bago ang aming first date. Yun talaga ang nakaka-excite at nakakakaba na parte. Yung wala kaming ideya sa 100% na itsura ng bawat isa. Medyo nanibago nga rin ako noon sa kanya kasi kapag magka-text kami, makulit at makwento talaga si CJ. Marami siyang kwento na tungkol sa araw-araw na pangyayari sa buhay niya. Pero sa personal ay mahiyain pala talaga siya. Pero ganun pa man ay nag-enjoy pa rin ako sa date naming dalawa. Bunso nga pala ako sa 3 magkakapatid at sa totoo lang, hindi kami close ng mga kapatid ko kasi malayo ang agwat ng edad ko sa kanilang dalawa. Magkadikit lang halos ang edad ng panganay na si kuya sa ate ko. Samantalang ako ay halos 10 taon na mas bata kesa kay ate. Ang alam ko nga ay wala ng plano sina mommy at daddy na magkaroon ng anak noon. Kumbaga'y pahabol na lang talaga ako kaya malayo ang naging agwat ng edad ko sa mga kapatid ko. Silang dalawa lang talaga ang close at palagi akong walang kausap sa bahay namin. Pareho nagtatrabaho sina mommy at daddy sa isang private company at pareho rin silang madalas na wala sa bahay. Lumaki ako noon na ang yaya ko lamang ang madalas na nag-aasikaso sa akin. Wala akong kausap o kabanding sa loob ng bahay namin at saka pakiramdam ko noon ay wala ring halos pakialam ang mga magulang ko sa akin. Wala naman akong sama ng loob sa kanila, sadyang yun lang talaga ang pakiramdam ko kasi hindi man lang nila chinecheck ang mga grade ko sa school. Kapag nanghihingi ako ng extra allowance na sinasabi ko na para sa project ko, binibigay kaagad nila sa akin kahit ang totoo ay pang-bisyo ko lamang yon. At nagagawa ko talaga lahat ng gusto ko noon. Yun din siguro ang dahilan kung bakit minahal ko ng sobra ang virtual girlfriend ko na si CJ kasi siya lang ang madalas na nakakausap ko sa text, Papa Dudut. Hi CJ, buti na sagot mo pa ang tawag ko. Oo, maaga pa
pa naman kaya hindi pa ako natutulog, Iboy? Sorry pala kung ngayon lang ako nakatawag. Ayos lang. Hindi mo kailangan mag-sorry. Nag-promise kasi ako sa'yo kaninang umaga na tatawagan kita ngayong gabi. Oo nga pala. Nakalimutan ko na nga yung promise mo na yon. Ikaw talaga, CJ. Makakalimutin ka. Basta ako, kapag nangako ako, gusto ko na tinutupad palagi. Hindi lang ako nakatawag kaagad kasi wala akong mabilhan ng load dito sa amin kanina. Nagpa-load pa ako sa pinsan ko para matawagan kita bago ka matulog. Sabi ko naman sa'yo, mas okay sa akin na sa text na lang tayo mag-usap, Iboy. Oo, alam ko. Actually, napansin ko rin na mas makulit ka kapag magka-text tayo kaysa magkatawagan. Pero syempre, gusto ko rin na marinig paminsan-minsan ang boses mo kasi namimiss na talaga kita. Ikaw talaga, napaka-drama mo. Uy, hindi ka dramahan yung sinabi ko ah. Totoo lahat yon kasi palagi talaga kitang namimiss. Ikaw ba CJ? Hindi mo ba ako namimiss? Ha? Ano ba namang tanong yan, Iboy? Wala lang. Curious lang ako. Bakit? Bawal ba itanong? Hindi naman. Para lang kasing masyado kang madrama ngayon. Lagi naman akong ganito kapag magka-text tayo. Palagi kong sinasabi sa'yo sa text na namimiss na kita. Ayun na nga, Iboy. Palagi mo na nga sinasabi sa akin yan sa text tapos hanggang dito ba naman sa pag-uusap natin na to? Gusto ko lang sabihin kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Alam mo naman na seryoso ako sa relasyon natin, di ba? Oo, alam ko. Ikaw ba, CJ? Seryoso ka rin naman sa akin, di ba? Alam mo, ang drama talaga ng mga tanong mo. Gusto ko lang na malaman ang sagot sa tanong ko. Kung pareho ba tayo ng nararamdaman para sa isa't isa? CJ, mahal mo ba ako? Iboy? Mahirap ba talagang sagutin ang tanong ko? Okay, sige. Mahal kita, Iboy. At seryoso din ako sa relasyon nating dalawa. Talaga? Oo nga, ang kulit. Ayan, medyo napapanatag na ang loob ko. Bakit naman? Wala lang. Gusto ko lang kasi talaga na marinig mismo mula sa'yo na mahal mo rin ako. Palagi ko namang sinasabi yun sa mga text message ko sa'yo, di ba? Oo nga. Pero iba pa rin kapag narinig ko na sinabi mo yun. Mas nararamdaman ko yung sincerity. Mukha bang hindi sincere kapag nagsasabi ako ng I miss you o I love you sa mga text-text? Hindi naman sa ganon. Iba lang talaga kapag narinig ko yun mula sa boses mo. Mas kinikilig ako. Ay naku, Iboy. Napaka-corny mo talaga. Hindi ako corny. Sadyang mahal lang kita, CJ. I love you. I love you too. Papa Dudut, dahil may sarili akong computer sa loob ng kwarto ko ay marami akong nakakausap sa internet at mga online virtual friend. Pero si CJ talaga ang pinaka-espesyal sa puso ko. Kasi siya yung pinaka-makulit at talagang madalas kong kinikwentuhan sa chat ng mga issue ko sa pamilya namin. Hanggang sa ibigay na nga niya sa akin ang number niya at sa text na kami mas madalas na magkausap. Gusto ko nga sana na palagi siyang tawagan pero mas gusto niya raw na sa text na lamang kami mag-usap. Ayos lang naman sa akin yon dahil lang mahalaga. Araw-araw at halos oras-oras kaming magka-text noon. Nang dahil kay CJ ay naramdaman ko na parang nabigyang bigla ng kulay ang buhay ko sa araw-araw noon. Ang text niya ang kauna-unahang gusto kong mabasa at makita sa umaga. Kahit na isang good morning at I love you lang mula sa kanya ay buo na kaagad ang araw ko. At kahit na ilang linggo pa lamang noon ang nakalipas. Mula nang magkita kami ay nagkaroon na kaagad siya, Papa Dudut, ng malalim na parte sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, na ulit ng isa pang beses ang pagkikita namin ni CJ at ganon pa rin siya sa personal. Sobrang mahiyain at tipid kong makipag-usap sa akin. Pero okay lang kasi alam ko na naninibago lang talaga siya. Kasi nga ang sabi niya ay first boyfriend niya raw ako. Isa pa ay masaya naman ako na kausap siya kahit sa text lang.
Sobrang sweet at kulit niya kapag doon kami nagkakausap. Humihingi rin siya ng sorry sa akin kasi nga ay nag-iiba ang personality niya sa personal. Kasi hindi raw talaga siya sanay lumabas ng bahay at makipag-usap sa ibang tao. Sinasabi ko naman sa kanya na hindi naman ako ibang tao sa kanya dahil boyfriend na niya ako. Ang sabi naman niya ay babawi raw talaga siya sa mga susunod pang date naming dalawa. Nagpatuloy ang sweetness namin sa text at umabot yon ng ilang buwan. Hanggang sa isang araw ay hindi na nag-reply si CJ sa mga text ko o sumagot pa sa mga tawag ko. Hindi ko na rin makontak ang number niya kaya sobrang gulong-gulo ang isipan ko noon. At sobra rin akong nag-alala dahil baka may masamang nangyari sa kanya. Wala naman akong kahit na isang reply na natanggap mula sa kanya at hindi ko na rin makontak ang number niya. Sa loob ng 2 linggo ay nahirapan akong kumain at matulog sa kakaisip sa kalagayan ni CJ. Hanggang sa naalala ko na may isang beses na nakitext si CJ gamit ang number ng pinsan niya. Naisulat ko ang number na yon sa isang notebook ko at nang sinubukan ko yung tawagan ay walang sumagot kahit na nagre-ring pa ang number na yon. Tinext ko ang number at nagpakilala ako na boyfriend ni CJ at hinahanap ko ang girlfriend ko. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nagring ang cellphone ko at ang number na yon ang tumatawag na kaagad kong sinagot. Boses babae at nagpakilala nga siya na pinsan ni CJ. Baka sa boses niya ang pagpipigil na maiyak. Bago niya sinabi sa akin na kailangan daw naming magkita dahil may kailangan akong malaman tungkol sa girlfriend ko, Papa Dudut. Tagal naman ang pinsan ni CJ. Nasaan na ba yun? Wala akong makitang babae na nakasuot ng polka dots na blouse at may blue na headband. Hindi na rin siya nagre-reply sa mga text ko. Sana kasama niya si CJ para makapag-usap na rin kaming dalawa. Ikaw ba si E-boy? Ako nga. Naka-polka dots ka na blouse at may blue na headband. Ikaw bang pinsan ni CJ? Oo. Ako si Dana. Sorry, hindi na ako nakatext kasi na-deadbat yung cellphone ko. Buti na lang natandaan ko yung huling text mo na naka-gray ka na t-shirt at black na cap. Okay lang, Dana. Hindi mo ba kasama si CJ? Hindi eh. Hindi ko siya kasama. Ganun ba? Upo ka muna. Salamat. Medyo naligaw din ako kakahanap dito sa food court kasi first time ko dito sa mall na to. Sabi ko naman sa'yo ako na lang pupunta dun sa malapit na mall sa inyo eh. May nabanggit kasi si CJ sa akin sa text noon na may mall daw na halos 10 minutes lang ang layo mula sa bahay nyo. Pwede naman akong bumiyahe papuntang Valenzuela para hindi ka na nahirapan na pumunta dito sa Cavite. Ayos lang kasi sanay naman ako maligaw. Tsaka hindi naman ako nahirapan sa biyahe kasi sumabay ako sa tita ko na may kailangang puntahan dito sa Cavite. Saan siya dito sa Cavite pumunta? Sa Imus, kaya binaba niya ako malapit dito sa mall bago siya dumiretso sa pupuntahan niya. Okay. Buti may nasabayan ka pala papunta dito. Oo nga kasi medyo traffic din kanina tsaka ang init dyan sa labas. Hindi naman summer pero ang taas ng sikat ng araw. Pakiramdam ko tuloy. Lalong mangingitim ang balat ko kapag nagtagal ako maglakad dyan sa labas. Hindi ka naman masyadong maitim. Nako, kailangan mo na yata magsalamin ng mata, E-boy. Maayos pa naman ang grado ng mga mata ko. Mabuti naman kung ganun. Akala ko malabo na rin ang paningin mo eh. Dana, ano pala yung gusto mong sabihin tungkol kay CJ? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Galit ba siya sa akin? May nagawa ba akong mali sa kanya? Meron ba siyang hindi nagustuhan sa akin? Alam mo, sa totoo lang, handa naman ako mag-adjust basta para sa kanya. Kung ano yung hindi niya nagustuhan sa ugali ko, handa akong baguhin yun para lang kausapin niya ako ulit. Gagawin ko ang lahat para… Wala na si CJ, E-boy. Anong ibig mong sabihin? Mag-iisang linggo na mula nung mailibing siya. Teka, hindi ko maintindihan. Paanong wala na siya? Tsaka, anong libing ang sinasabi mo?
May sakit sa puso si CJ. At ayaw niyang ipaalam yun sa'yo. Sobrang close talaga kami kaya alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Sinabi niya sa akin na ililihim niya raw sa'yo ang tungkol sa sakit niya. Bakit niya ginawa yun? Kasi ayaw niya na mas maawa ka sa kanya kaysa mahalin mo siya. Pero maniwala ka sa akin, Iboy. Minahal ka ni CJ, minahal ka ng pinsan ko. Mula ng unang beses na magka-chat, magka-text, magkatawagan at magkita kayong dalawa, sinesure niya mga alaala niyang yun. Kasi ang sabi niya, gusto niya ikaw ang huling lalaki na mamahalin niya. Hanggang sa hindi na siya nagising kasi inatake siya sa puso habang natutulog. Napakadaya naman ni CJ. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa sakit niya? Kasi natakot siya na kaawaan mo lang siya. Natakot siya na baka hindi mo matanggap na may malubha siyang sakit. Mahal ko si CJ. Kaya tatanggapin ko lahat ng tungkol sa kanya. Tatanggapin ko siya kahit ano pa mang sakit ang meron siya. Pero bakit ganon? Bakit napakaikli ng oras para sa aming dalawa? Bakit iniwan niya kaagad ako? Hindi niya ginusto na iwanan tayo. Lalo na ikaw. Kasi sobrang minahal ka ng pinsan ko. Ikaw lang ang una at huling lalaki na minahal ni CJ, Iboy. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa sinabi sa akin ng pinsan ni CJ na si Dana na wala na ang pinakamamahal kong babae. Parang napakabilis ng lahat ng pangyayari noon. Ilang buwan lang kaming magka-text tapos 2 beses lang kaming nagkita pero grabe na talaga ang impact niya sa buhay ko. Para bang ilang taon na ang relasyon naming dalawa dahil sa lalim ng pagmamahal ko para sa kanya. Kaya nga hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na maiyak noon kasi sa totoo lang ay nagsisimula na ako noon na isama si CJ sa mga plano ko sa buhay sa hinaharap. Pinaplano ko na nga rin kung paano ko siya dadalhin sa bahay para ipakilala sa pamilya ko. Maglalakas loob na rin ako na humarap sa mga magulang niya para ipakilala ang sarili ko bilang boyfriend niya. At magpapakatino na ako para maging maayos ang sarili ko at may pagmalaki ako ni CJ sa ibang tao. Napakarami ko ng plano sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Mga plano na bigla na lamang naglaho dahil sa biglaang pagpanaw ng girlfriend ko, Papa Dudut. Namimiss na kita, CJ. Namimiss ko na mga text mo sa akin. Pati na ang boses mo. Miss na kita. Bakit kasi iniwan mo ako kaagad? Bakit nawala ka kaagad? Napakadaya mo talaga. Ang daya-daya mo. Matatanggap ko naman kahit ano pang sakit mo eh. Sana hinayaan mo na lang ako. Nadamayan at samahan ka. Sana sinabi mo sa akin ang totoo. Sana masinulit ko pa ang bawat oras na magkasama tayong dalawa. Mahal kita, CJ. Marami pa tayong planong gawin, di ba? Paano na yung mga pangarap natin? Paano na ako ngayong wala ka na? CJ, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko na alam kung paano ang buhay ko nang hindi ka kasama. Sino ba tong tumatawag na to kanina pa? Sagutin ko na nga. Hello? Sino to? Iboy, si Dana to.
Dana? Oo, yung pinsan ni CJ. Yung kamit mo nung isang araw sa mall. Dana. Oo, naalala na kita. Sorry, hindi ko pala na-save ang number mo. Ayos lang. Pasensya na rin kung tawag ako ng tawag Sa totoo lang, nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Kumusta ka na ba, E-boy? Okay lang naman ako. Wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Talaga? Oo. Bakit sa boses mo ngayon parang kagagaling mo lang sa pag-iyak? Hindi May ano lang. May sipon lang ako kaya ganito ang boses ko. E-boy, wag ka nang magsinungaling sa akin. Alam ko naman na kakagaling mo lang talaga sa pag-iyak. Pwede mong sabihin sa akin ng totoo kasi alam kong lahat tungkol sa relasyon niyo ng pinsan ko. Sorry, Dana. Hindi lang talaga ako sanay nang nagkakwento sa ibang tao tungkol sa bigat na nararamdaman ko. Okay lang. Isipin mo na lang na hindi ako ibang tao sa'yo. At dahil alam ko nang tungkol sa relasyon niyo ni CJ, hindi mo na kailangan na mahiya o mailang sa akin. Alam ko rin kasi na hindi madali para sa iyo ang pagkawala ng pinsan ko. Kagaya mo, ilang araw din talaga akong umiyak ng umiyak. Sobrang close kasi kaming dalawa ni CJ eh. Magkatabi lang ang bahay namin kaya halos araw-araw talaga kaming nagkikita. At mula nang mawala siya, pakiramdam ko, hindi lang pinsan ang nawala sa akin, kundi isang kapatid. Kapatid na mahal ko. Sorry. Bakit ka ba nagsasorry? Kasi naging insensitive ako. Tama ka na hindi lang naman ako nasasaktan sa mga oras na to. Pati ikaw, Dana. Mas mabigat sa'yo ang pagkawala ni CJ kasi mas mahabang pinagsamahan yung dalawa. Samantalang kami, ilang buwan pa lang naman kami nagkakausap. Wala naman yan sa tagal ng relasyon ni E-boy. Kahit gaano kaikli ang panahon ng pinagsamahan nyo, kung malalim naman ang naging pagmamahal nyo, malalim din ang sakit na mararamdaman mo sa oras na mawala siya. Kaya naniniwala ako na parehas lang tayo ng level ng sakit na nararamdaman ngayon. Parehas tayong nasasaktan at nagluluksa sa pagkawala ni CJ. Ano man ang nararamdaman mo ngayon? Naiintindihan ko lahat yan. Naiintindihan kita. Alam ko na walang ibang makakaintindi sa atin kundi tayong dalawa lang din. Papa Dudut, pagkatapos ipaalam sa akin noon ni Danang tungkol sa pagkamatay ni CJ ay halos hindi na talaga ako nakakakain at nakakatulog ng maayos. Lalo na ng mga sumunod pang mga araw. Ilang araw nga rin akong hindi nakapasok sa school noon at wala akong ibang ginawa kung hindi ang magkulong sa kwarto ko. Siyempre walang pakialam ang mga magulang ko at mga kapatid ko sa akin kaya hindi man lang talaga nila ako tinanong o kinukumusta. Kahit pa nga hindi ako sumasabay sa pagkain sa kanila sa hapunan ay okay lang dahil ang akala nila ay madalas na nasa galaan lamang ako kahit ang totoo ay nagkukulong lamang ako sa kwarto. Si Yaya naman noon kapag tinatanong kung ayos lang ba ako ay syempre palagi kong sinasabi na ayos lamang ako. Kahit kailan ay hindi ko sinabi sa kanila ang totoong nararamdaman ko. Kasi wala namang taong umaamin na hindi sila okay, hindi ba? Lalo na kapag alam nila na wala ring pakialam yung mga nagtatanong sa kanila. Kaya nung una talaga ay pinipilit kong kimkimin at suluhin yung sakit na nararamdaman ko. Hindi pala talaga madali ang mawala ng minamahal sa buhay. Lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lamang na paikutin ang mundo mo sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko noon kay Dana. Hindi lang dahil sa mga sinabi niya sa akin, kung hindi siya ang palaging nandun para makinig sa akin at damayan ako. Nung una nga ay nahirapan din talaga ako na mag-open sa kanya ng totoong nararamdaman ko dahil sa pagkawala ng pinsan niya. Siyempre kasi lalaki ako at ayaw kong makita ng ibang tao ang kahinaan ko. Kaya pilit ko ring tinatago sa kanya ang lahat pero mabait kasi talaga si Dana at magaan siyang kausap.
Magaan ang loob ko sa kanya kaya nagagawa kong sabihin sa kanya ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Si Dana ang nakatulong sa akin para unti-unti ako makapag-move on nang dahil sa pagkawala ng girlfriend kong si CJ. Madalas ko siyang katawagan at talaga namang napakagaling niyang magbigay ng payo at magpagaan ng kalooban ko. Halos araw-araw na kaming magkausap at masasabi kong nang dahil kay Dana, bumalik na ang dating sigla ko. Hanggang sa hindi ko na malayang natagpuan ko na lamang ang sarili ko na mahal ko na si Dana. Hindi rin nagtagal noon at naging girlfriend ko na rin ang pinsan ng namatay kong girlfriend, Papa Dudut. Ay, grabe! Nakakapagod yung nilaro natin sa arcade, E-boy. Sobra. Pero ang saya at talagang nag-enjoy ako. Ako rin. Sobrang nag-enjoy ako kasi kasama kita. Ganon din ako. Ngayon nga lang ulit ako nakaramdam ng ganito kasaya. Kaya salamat ha. Salamat para saan? Salamat kasi naging dahilan ka ng pagngiti ko sa araw na to. Yun naman talaga ang goal ko kaya pumunta ako dito sa Cavite, E-boy. Gusto ko talaga na pagaanin ang loob mo. Masaya talaga ako kasi naramdaman ko na nag-enjoy ka kasama ako. Siyempre naman, nag-e-enjoy ako palagi nakausap ka. Lalo na ngayon nakasama kita. Pero alam mo, minsan nagigilty na ako kasi palagi ka nalang nag-e-effort para sa akin. Ikaw yung mas madalas na tumawag at mag-text sa ating dalawa. Kapag nauubusan ako ng load, pinapaloadan mo pa ako. Tapos ito, ikaw pa talagang pumunta ng Cavite para lang kitain ako. Nahihiya na tuloy ako sa'yo kasi hindi ko masabayan ang effort mo eh. Gusto ko naman yung ginagawa ko tsaka hindi naman natin kailangang magbilangan ng effort dito. Mula nung makilala kita, ang sabi ko sa sarili ko, palagi kitang pangingitiin. Alam mo, may aaminin pala ako, Dana. Ano yun? Natakot talaga ako nung una naligawan ka. Kasi baka hindi mo ako magustuhan. Bakit mo naman naisip yan? Siyempre kasi naging girlfriend ko yung pinsan mo. At ikaw yung madalas ko nakakausap kung paano ko nahirapan na makamove on mula sa kanya. Natakot ako na baka naaawa ka lang sa akin. Baka hindi naman talaga tayo pareho ng nararamdaman. Sige, sasabihin ko ng totoo. Akala ko rin nung una, hindi masyadong special ang nararamdaman ko para sa'yo. Akala ko, naaawa lang din ako sa'yo kasi nga alam ko na sobra ka nasaktan dahil sa pagkawala ng pinsan ko. Pero nang mas nakilala kita, alam ko sa sarili ko na gusto at mahal na kita, E-boy. Kaya nga sinagot kita kasi sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Thank you talaga, Dana. Mula na magkausap tayong dalawa, sobrang gaan na ng pakiramdam ko sa'yo. Yung feeling na para bang ang tagal na natin magkakilala kasi nasasabi ko sa'yo lahat ng problema ko. Hindi lang yung tukol sa pag-move on ko mula sa pagkawala ni CJ, kundi pati yung mga problema ko sa bahay namin. Sorry pala kung parang puro problema na lang ang kinukwento ko sa'yo ha. Ano ka ba? Ayos lang yun. Minsan nga, naiisip ko na kaya siguro tayo nagkakilala kasi kailangan mo ng isang kagaya ko. Yung makikinig ng mga rant mo sa buhay at tutulungan ka na ma-realize na hindi ka pinanganak na invisible sa mundong to. May purpose din ang existence mo, E-boy. At ang purpose nun, para mahalin din ako. Mas nagkaroon ng purpose ang buhay ko nang makilala kita. Dahil sa'yo, nararamdaman ko ng totoong nag-i-exist ako sa mundong to. Kasi nararamdaman ko na totoo ang pagmamahal mo sa akin. Nararamdaman ko na totoong tao ka na sinusuklian ng pagmamahal ko. Kaya thank you. Kasi dumating ka sa buhay ko. Papadudod sa totoo lang ay medyo malayo ang itsura ni Dana kay CJ. Kung si CJ ay artistahin ng muka, kabaligtaran noon si Dana. Maliit lang din naman si Dana pero kayumanggi ang kulay ng balat niya, bilugan ang mga mata, chubby at sungki ang mga ngipin. Hindi ko nga naisip noon na magkakagusto ako sa kanya, kaya masasabi ko na literal na na-inlove ako sa personality niya.
Sobrang gaan niya kasing kausap palagi at sobrang saya niyang kasama. Kapag magkasama kami para bang wala na akong ibang iniisip noon. Kung hindi sana'y wala nang katapusan ng oras na magkasama kami ni Dana. Palagi kasing mataas ang energy ni Dana at hindi siya nauubusan ng mga jokes o kwento. Sa aming dalawa ay siya talaga ang mas makulit at mas madaldal. Ako yung lagi niyang pinapatawa at ang nakakatuwa sa kanya ay mahilig siyang magbigay ng maliliit na regalo kagaya ng keychain, mini pillow, cookies at kung ano-ano pa na sobrang na-appreciate ko. Na-appreciate ko lahat ng effort na ginagawa niya para mapasaya ako sa bawat oras na magkasama kami. Maikling panahon pa lang yun pero pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Kaya naman naisipan ko na sorpresahin siya sa second monthsary namin. Pumunta ako sa mall na nakwento ni Dana na malapit lang sa kanila at bala ko siyang tawagan para sabihin na nandun ako at naghihintay sa kanya, Papa Dudut. Ang laki pala nitong mall na sinasabi ni Dana na malapit lang sa bahay nila. Saan ba dito yung food court? Nangangalay ng kamay ko sa kakahawak nitong stuffed toy na binili ko para sa kanya. Ay, sana magustuhan niya to kapag pinuntahan niya na ako dito sa mall. Tawagan ko na nga muna siya para… teka, bakit parang hawig ni CJ yung babaeng nakikita ko na nakatayo malapit sa may escalator? Ay, bumibilis tuloy bigla ang tibok ng puso ko. Kamukha kasi talaga ni CJ. Pero imposible. Magkahawig lang talaga siguro sila. Ay, lapitan ko na nga yung babae. Miss? Ay, palaka! CJ? Sorry, nagkakamali ka lang. Hindi CJ ang pangalan ko. Hindi ako pwede magkamali. Alam ko na ikaw si CJ. Pero paano nangyari to? Paano nangyari na buhay ka? Sinabi ko naman na hindi CJ ang pangalan ko. Baka kamukha ko lang ang tinutukoy mo pero hindi talaga ako CJ, yung… sorry, medyo natagalan ako. Ang haba kasi ng pila sa… Iboy? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat na ako magtanong sa inyo ngayon? Bakit magkasama kayong dalawa? Bakit kasama mo si CJ na sinabi mo sa akin na patay na? Iboy, sorry. Hindi ko intensyon na lokohin ka. Hindi mo intensyon na lokohin ako? Pero sinabi mo sa akin na patay na si CJ? Napatay na ang girlfriend ko kahit buhay na buhay pa siya? Hindi talaga ako ang girlfriend mo, Iboy. Ano? Anong sabi mo, CJ? Hindi ako ang girlfriend mo. Si Dana yun. Paano hindi ikaw? Ikaw, CJ, yung babaeng nakilala ko sa internet. Ikaw ang palagi kong kachat nung una hanggang sa maging textmate na tayong dalawa. At ikaw rin na nakadate ko noon sa Tagaytay at sa mall na malapit sa amin. Ako yung nakipag-meet sa'yo at sumasagot kapag tumatawag ka minsan. Pero hindi talaga ako yung kausap mo palagi sa text at chat. Dana, sabihin mo na kay Iboy yung totoo. Iboy, sorry. Totoo lahat ng sinabi ni CJ. Nung una, hindi niya alam na CJ ang binigay kong pangalan sa'yo nung magka-chat at magka-text pa lang tayo hanggang sa sinabi ko na sa kanyang totoo. At nang makiusap ako sa kanya na siyang makipag-meet sa'yo, ayaw niya rin sana pero nakiusap ako ng paulit-ulit hanggang sa pumayag na rin siya. At kapag tumatawag ka, napipilitan lang din si CJ na kausapin ka para lang hindi mo mahalata na magkaibang taong na-meet at nakaka-text mo. Kaya pala palagi siya nagmamadali na tapusin ang pag-uusap namin kapag magkatawagan kami. Kasi hindi niya naman talaga gusto na kausap ako. Paano niyo nagawa sa akin to, Dana? Bakit niyo ako niloko? Ano bang kasalanan ko sa inyong dalawa para ganituhin niyo ako? Wala kang kasalanan. At saka, hindi ko naman gustong lokohin ka. Sadyang natakot lang talaga ako. Natakot ka saan? Natakot ako na baka hindi mo ko matanggap kasi
Kasi hindi naman talaga ako kasing ganda ng pinsan kong si CJ. Alam ko kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng itsura namin mula sa isa't isa. Alam ko na hindi ako maganda, Iboy. Pero alam mo rin na minahal kita, kahit ano pa man ang itsura mo, Dana. Ginawa ko ang lahat para maipakita at maiparamdam yun sa'yo. Nagpupuyat ako gabi-gabi para lang makausap at makatext ka. Nakikinig ako sa lahat ng mga kwento mo kahit pagod ako mula sa paglalaro ng basketball o pagre-review. Tapos ito, may dala pa akong regalo para sa'yo. Balak na sana kitang tawagan para kitain mo ako dito sa mall na malapit sa bahay niyo ni CJ dahil gusto kong isurprise ka sa second monthsary natin. Pero ako pala ang mas masusurprise dito. Dana, minahal kita kasi akala ko totoo ka. Yun pala, puro kasinungalingan lang ang lahat. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala noon nang makita ko si CJ. Bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko maintindihan kung maiiyak ba ako o kikilabutan. Kahit na 2 beses ko pa lamang na nakita at nakasama si CJ ay sigurado na kaagad ako na siya yung nakita ko sa mall. Kaya nga hindi ko na napigilan ang sarili ko na lapitan at tanungin siya noon para lang mapatunayan ko na hindi ako nananaginip ng mga oras na yon. At nang malapitan ko nga siya, nagpigil na talaga ako ng mga luha noon. Kaya nga lang, Papa Dudut, kaagad na nawala ang kirot na nararamdaman ko sa dibdib ko sa biglang paglapit ni Dana. Ang babaeng tunay na pakay ko para sorpresahin ang araw na yon. Yung babaeng naging tulay para tuluyan ko na sanang makalimutan noon si CJ na inakala kong patay na. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko noon. Biglang ang dami kong bagay na naalala at na-realize ng mga oras na yon. Kaya pala ibang personality ni CJ na nakaka-chat at text ko sa CJ na nakakasama ko noon sa mall at nakakausap minsan kapag tumatawag ako. Dahil hindi talaga si CJ ang nakaka-text at ka-chat ko. Kaya rin pakiramdam ko ay parang matagal ko nang kilala si Dana dahil siya talagang nakakausap ko noong umpisa pa lamang. Nanikip talaga ang dibdib ko noon at parang gusto ko nang saktan ang sarili ko para lang mabawasan ang bigat na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Gusto kong magwala at ihagis ang mga bagay na nakikita ko sa paligid ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong gumawa ng nakakahiyang eksena. Binitawan ko na lamang ang stuffed toy at binili ko para sa taong nagparamdam sa akin noon kung gaano kasaya ang buhay. Para sa babaeng akala ko ay seryoso sa pagmamahal niya sa akin at sa relasyon naming dalawa. Hindi na ako sigurado kung sineseryoso o minahal ba talaga ako ni Dana kasi pagkatapos ng araw na yon ay sinira ko na ang SIM card ko at pinalitan ko na rin ang email address ko sa website kung saan ko nakilala ang 2 tao na nanloko sa akin. Noong oras na yon, Papa Dudut, mas nangibabaw talaga ang inis na nararamdaman ko. Dahil pakiramdam ko nga, niloko ako pareho nina CJ at Dana. Pagkalipas nga ng ilang linggo at buwan ay unti-unti kong naintindihan ang paliwanag doon ni Dana na sadyang natakot lamang siya na baka hindi ako magkagusto sa kanya. Kagaya ng nabanggit ko kanina ay malayo po ang itsura nila sa isa't isa ni CJ pero minahal ko rin naman noon si Dana dahil sa personality niya. Minahal ko siya kasi naramdaman ko mula sa kanya yung pagmamahal na hindi ko maramdaman mula sa bahay namin. Pero mas pinili ko na lamang din na kalimutan ang lahat para sa sarili kong peace of mind. Papa Dudut, ngayon na may asawa at anak na ako ay natatawa na lamang ako kapag naaalala ko ang parte ng nakaraan ko. Natatawa ako kung paano ko iniyakan si CJ at Dana kahit parang naging laro lamang sa kanila ang feelings ko. Pero dati pa yon, noong panahon na medyo bata-bata pa talaga ako. Ngayon kasi wala na akong inis o kirot na nararamdaman dito sa dibdib ko nang dahil sa naging relasyon namin. Kasi nga siguro sa tagal na rin ang mga nangyaring yon. Tuluyan na ako nakapag-move on sa lahat ng ginawa nila sa akin.
Wala na rin akong naging balita pa kina CJ at Nana pero sigurado ako na sa oras na marinig nilang i-ere itong sulat ko ngayong tanghali ay maaalala nila ang kwento naming tatlo kung saan ko sila nakilala. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, E-Boy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.